Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ruel. Walang eksaktong taon. Ayungon, Negros Oriental. Isang kasapi ng militar si Ruel na mga panahong ito. Kasagsagan ng rebelyon sa bansa. Nababalot ng takot ang mga taong bayan, partikular sa lugar kung saan nadestino ang binata. Mula sa isang payak na pamilya itong si Ruel. Pinangarap ng binata ang maging isang sundalo, hindi lang para makaangat sila sa buhay, kundi para makapagsilbi din sa bayan. Pero sa kasamaang palad, hindi niya akalaing ang sangay ng hukbong sandatahan na kanyang kinabibilangan ay siya ding pangunahing nagdudulot ng takot sa mga kababayan. Tubong ayungon itong si Ruel. Hindi niya inakalang doon din siya madedestino. Dahil dito naghalit sa kanya maging ang mga magulang. Sa palagay mo, natutuwa kaming makita kang nakasuot ng uniforme ng mga taong nang-aapi sa ating mga kababayan, Ruel. Nagkakamali ka. Tumingin ka sa paligid mo. Tignan mo ang masasamang tingin sa'yo ng mga kabaryo natin. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. At simula ngayon, wala na ako, anak. Wika ng ama nang umuwi si Ruel galing sa training. Hindi na nagawa pang sumagot ng binata. Dahil simula pa lang tutol na ang ama sa pangarap. Walang nagawa si Ruel kundi ang tuluyang maglakad palayo sa tahanang kinalakihan. Dahil din sa pagtatakwil ng mga magulang, nagkaroon ng pagkakataon ang binata upang hanapin ang sarili. Oo nga at naging sundalo ito. Pero nararamdaman niya sa sarili na tila may kulang sa kanyang pagkatao. At natuklasan niya ito nang minsang nasabak sa isang engkwentro. 4:00 na madaling araw. Umalis ang pangkat na kinabibilangan ni Ruel sa kanilang kampo. Ayon sa impormasyon mula sa kanilang pinaka-leader, isang kuta ng rebelde ang kanilang sasalakayin. Medyo kinakabahan ang binata dahil ito din ang una niyang engkwentro. Habang sakay ng sasakyan, panay ang pagdarasal ni Ruel na aksidente namang narinig ng kasama. Kaagad siyang tinapik nito sa balikat at sinabing, "Oy buddy, anong binubulong-bulong mo dyan?" "Hulaan ko. Natatakot ka ano? Tumatakbo ba yung daga sa dibdib mo?" Pangasa ng isa sa mga kasama na tawagin na lang natin sa pangalang Arman. Malapit siya dito at naging magkaibigan ang dalawa. "Tumigil ka nga, Arman. Nagdarasal ako eh. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin." Tugon ni Ruel. Natawa naman si Arman at kagad na tumugon. Ano bang kinakatakot mo? Buddy, may baril ka. Baka nakakalimutan mo na tayo ang nagpapatupad ng batas. Umayos ka nga, para kang bata eh. Muling wika ni Arman. Napailing na lamang si Ruel. Tinuloy ang pagdarasal. Sa isip ng binata, hindi niya kailanman aabusuhin ang kapangyarihan bilang kasapi ng militar. Pagkarating sa lugar, kaagad silang pumosisyon. Nakita ni Ruel na isa itong pamayanan. Maliit na baryo sa gitna ng mga palayan. Pinagmasdan niya na mabuti ang lugar. Wala naman siyang nakikitang anumang kahina-hinalang kilos ng mga tao. At nang magbigay hudyat ang kanilang pinuno, marahan silang naglakad palapit sa pamayanan.
Pinaikutan nila ito at kaagad pinaulanan ng bala. Ngunit hindi nagpaputok si Ruel dahil nakita niyang walang mga sandata ang mga tao sa baryong yon. Nakatakas ang ilan sa mga taga doon, ngunit marami ang namatay, lalo na ang mga kabataan at matatanda. Halos hindi matiis tignan ng binata ang pangyayari. Namatay nang walang kalaban-laban ang mga taong yon. Nang nag-utos ang kanilang leader na itigil ang putukan, kaagad na inikot ni Ruel ang paligid. Hinalughog ang bawat tahanan. Laking gulat ni Ruel dahil wala namang nakitang mga baril sa lugar. Unti-unting nakaramdam ng galit ang binata at tuluyan na nga itong sumabog nang makita niya ang isa sa mga kasamahan. Kinakaladkad palabas ang isang matandang lalaki. Dali-dali siyang tumakbo para pigilan ang kasama dahil nakaamba na itong babarilin ang kawawang matanda. "Buddy, itigil mo yan. Wala namang kalaban-laban sa iyo yan, oh." Wika ni Ruel. Sabay hawi ng dulo ng baril na nakatutok sa ulo ng matanda. Ngunit sa halip na makinig, pinalo pa nito si Ruel ng bat ng kanyang dalang baril. "Ruel, huwag kang makialam dito. Kabago-bago mo ang hilig mong manghimasok. Isang kilos mo, ikaw ang puputukan ko." Wika ng kasama na tawagin na lang natin sa pangalang Abdul. Kaagad tumayo ang binata at gumanti ng sipa sa kanya. Dahilan para matumba ang kasama. Tinutukan niya ito ng baril at sinabing, "Masama na nga yung tingin sa atin ng mga tao eh. Lalo mo pang binabahiran ng mantsang uniforme natin mga sundalo." Wika ni Ruel. Hindi naman nakatayo si Abdul. At dahil sa kaguluhan, kaagad silang nilapitan ng kanilang leader. Ano bang problema dito? Tila nagkakainitan kayo ah. Ruel, ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo ha? Mga rebelde ang mga yan. Bakit mo ipinagtatanggol? Dapat lang sa kanila ang mamatay. Hindi sila marunong sumunod sa pamahalaan. Di ba yan ang trabahong sinumpaan mo? Ang magpatupad ng batas. Wika ng leader. Kaagad namang tumugon ng binata. "O Tinyente, ito ang sinumpahan kong tungkulin. Pero hindi kasama sa tungkuling yun ang pumatay ng walang kalaban-laban. Kung talagang pinapatupad natin ang batas, hayaan nating ang batas ang umusig sa kanila." Tugon ni Ruel. Sabay lingon sa matanda upang tulungan itong makatayo. Ngunit laking gulat niya nang biglang hilahin na matanda ang kamay. Dahilan para madapa siya sa lupa. Ang mas kinagulat pa niya ay bigla siyang niyakap ng matanda mula sa likuran. Hanggang sa nakarinig ng mga putok ng baril si Ruel. At nang tignan niya ang matandang nakayakap sa kanya, wala na itong buhay. "Sige bata, pumalag ka. Kung gusto mong tumagal sa serbisyo, matuto kang sumunod sa agos." Muling wika ng tenyente. Ipinag-utos din itong pansamantalang tanggalan ng baril si Ruel. Labis na galit ang naramdaman ng binata, lalo na sa kanyang mga kasamahan. Ilang gabi din itong hindi pinatulog ng nasaksihan niyang kaganapan. Dahil din sa nangyari, nasuspinde si Ruel ng 1 buwan. At dahil sa hindi na siya makauwi sa tahanan, pinili niyang sumama sa kaibigang si Arman. Sumakto din kasing pinayagan itong mag-leave. Tubong Mindanao itong si Arman, ngunit nakapagpundar ng kanyang sariling tahanan at lupa sa probinsya ng Negros Oriental. "Pagpasensyahan mo na tong kubo ko, Ruel ah. Habang hindi pa naalis ang suspension mo, pwede kang tumira dito.
Kailangan ko kasing umuwi ng Mindanao eh. May sakit si tatay. Wika ng kaibigan. Matapos nilang mag-usap ay kagad na din itong nagpaalam sa kanya. Maayos namang nanirahan si Ruel sa kubo ng kaibigan. Ang tanging inaalala lang ng binata, ang mga kapitbahay niya doon. Isang hapon habang nagsisibak ng mga kahoy na panggatong, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Nasa edad 30 pataas. Dahil bago pa lamang siya sa lugar, naging mausisa ang lalaki. Boy, bago ka ba dito? Kasi ngayon lang kita nakita eh. Taga saan ka dati? Wika ng lalaki. Maayos naman itong pinatunguhan ni Ruel. Taga-Ayungon lang ako. Pansamantala muna akong titira dito kasi kailangan na magbabantay sa lupa ng kaibigan ko eh. Pagdadahilan ni Arman. Hindi niya sinabi sa lalaking yon na isa siyang sundalo. Dahil alam niyang galit ang halos taga doon sa mga kagaya niya. Matapos ng ilan pang katanungan, kaagad naman din umalis ang lalaki. Inakala ni Arma na doon na matatapos ang pag-uusisa ng mga tao sa kanya. Pero laking gulat niya ng mga sumunod pang mga araw. May pangkat na mga kalalakihan siyang nakitang umaaligid sa kubo ni Arman. Hindi na lang niya ito pinansin. Ngunit kinagabihan, laking gulat ng binata dahil habang kumakain ng hapunan, biglang may kung anong dumapo sa bubong ng kubo. Alam ni Roel na hindi ito ibon dahil ramdam niya ang pag-uga ng buong kubo. Sakto namang may iniwang baril si Arman para sa kaligtasan niya. Kaya dali-dali niya itong kinuha. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kubo at lumabas. Itinutok niya ang baril sa bubungan sabay pailaw ng dala niyang flashlight. Laking gulat ng binata nang makita ang isang malaking pares na mata. Kulay-pula ito at nagliliwanag kapag tinatamaan ng flashlight. Kaagad na nayo ang balahibo ni Roel dahil ang mga matang yon ay halos kasing laki ng mata ng kalabaw. Umangil sa kanya ang nilalang at tumalon ito pa ibabaw. Paglapag nito sa lupa, mas lalong kinalabutan ang binata. Dahil nakita niyang halos doble ang taas ng nilalang na yon sa kanya. Halos hindi makalis sa kinatatayuan niya si Roel dahil sa takot. Hindi niya din magawang kalibitin ang baril na hawak. Palapit ng palapit sa kanya ang nilalang. Nang bigla itong umatungal na parang nasakta ng matindi. Kaagad namang nahimasmasan si Roel. Napatingin ito sa likuran ng nilalang. Isang matandang lalaki ang nakatayo na may hawak ng itak. Nilingon ito ng nilalang at kaagad sinugod. Ngunit sinalubong siya ng matanda ng taga sa ulo at kaagad na bumagsak ang nilalang. Hindi ko inaakalang magkikita ulit tayo, bata. Wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Roel dahil ang matandang nakatayo sa harap niya ay siya ding pinagtanggol niya noong sinalakay nila ang isang baryo. Teka, ikaw? Pero kitang-kita ng mga mata ko kung paano ka binaril ng kasama ko ah. Patay ka na, di ba? Wika ni Roel. Kaagad naman siyang pinagtawanan ng matanda. May patay bang nakakapagsalita? At saka iho, mukhang hindi mo nakikilala kung sino ako. Ako nga pala si Arturo. Oo, tama ka.
Ako nga yung binaril ng kasama mo. Tugon ni Mang Arturo. Hindi lubos maisip ni Ruel kung paanong nabuhay ang matanda dahil alam niyang sa ulo ang tama nito. Pero Manong, paano po kayo nabuhay? Naroon po ako eh. Kitang-kita ko ang pagtama ng bala sa ulo mo. Muling tanong ng binata habang kinukusot ang mga mata. Ay nako, papasukin mo nga muna ako sa kubo mo. Nang maipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Muling wika ng matanda. Kagad niya itong pinapasok. Pinagtimpla ng kape. Pinaliwanag ng matanda ang nangyari nung araw na binaril siya ng sundalo. Ayon dito, totoo ang lahat ng nakita ni Ruel. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may taglay palang kakaibang kakayanan itong si Mang Arturo. Isang uri ng mutya na may kakayanang babalikin sa mundo ng mga buhay ang namatay na may tangan. Eto iho, tignan mo ang bagay na ito. Yan ang sikreto kung bakit nakaligtas ako sa bala ng barel. Ang tawag dyan ay pakpak ng Arkanghel o mas kilala bilang bagwes ng buhay. Wika ng matanda. Habang nilalapag sa lamesa ang isang puting balahibo na sa tansya ni Ruel. Nasa isang talampakan ang haba at may lapad ng 2.5 pulgada. Simpleng bagwis lang kung titignan. Pero nang patayin ni Mang Arturo ang lampara, nakita ni Ruel na nagliliwanag ito. Akmang hahawakan na sana niya ang bagwis nang bigla siyang pigilan ng matanda. Oops, teka lang. Bawal hawakan ang alaga ko. Hindi pa napapanahon bata. Muling wika nito. Ipinaliwanag ng matanda ang mga kakayanang taglay ng bagwis. Isa lang ang kakayanang magbalik ng buhay ng may tangan. Kaya din itong pagkalooban ng kapangyarihang manggamot ang tagapangalaga. At ang pinakamatindi sa lahat, ang kakayanang pumatay ng kahit na anong mataas na elemento, maging demonyo o diwata. Pero teka Manong, bakit mo naman sinasabi ang lahat ng to sa akin? Tsaka pasensya na ho ah. Ewan ko kung maniniwala ba ako sa'yo o hindi. Wika ni Ruel. Kagad namang dinampot na matanda ang bagwis. Marahan itong pinatong sa noo ng binata. Biglang nagliwanag ang paligid ni Ruel. Nakita niya ang sariling hawak ang bagwis habang nakaharap sa mga tao. Nakita din niyang nakikipagtuos siya sa mga kampo ng kadiliman. Kagad namang inalis na matanda ang bagwis at bumalik sa realidad si Ruel. Siguro naman malinaw na sa'yo ang lahat bata. Naparito ako. Dahil ikaw ang napili ng bagwis na maging susunod niyang tagapag-ingat. Kakaibang kabutihan ng puso ang nakita ko sa iyo nung araw na ipinagtanggol mo ko. Walang bahid ng pagkamakasarili ang puso mo, Ruel. Wika ng matanda. Hindi lubos akalain ni Ruel na biglang magbabago ang takbo ng buhay. Simula ng gabing yon, sumama ito kay Mang Arturo sa tahanan nito sa kabundukan. Nag-iisang bahay lang yon sa kalagitnaan ng gubat. Napapaligiran ito ng napakadaming halamang gamot. At kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Ruel pagpasok pa lamang niya sa bakura ng matanda. Pagpasensyahan mo na itong munti kong tahanan, iho. Mag-isa na lang kasi ako at wala nang nagbubunot ng mga damo sa paligid.
kaya medyo masukal na. Wika ni Mang Arturo habang binubuksan ang pintuan ng kubo. Pagkapasok ni Roel sa tahanan, laking gulat niya dahil napakalawak ng loob ng kubong yon. At para masigurong hindi siya pinaglalaruan ng mga mata, muli itong lumabas ng pinto at tinignan. Makailang ulit niya itong ginawa. Pero nakita niyang mas malaki talagang tignan ang bahay kapag nasa loob. Hoy Ruel, ano bang ginagawa mo? Para kang nasisiraan ng ulo kakalabas-masok mo dyan sa pinto. Pumasok ka na nga dito at nang makakain na tayo. Wika ni Mang Arturo. Laking gulat ni Roel dahil may mga pagkaing nakahain sa mesa. At nang maupo ang binata, naramdaman niyang mainit pa ang kanin at mga ulam na para bang kakaluto lamang ng mga ito. Inikot ni Roel ang paningin para tignan kung may kasama ba si Mang Arturo. Pero wala siyang nakitang ibang tao. Ayan ka na naman Ruel. Ano bang hinahanap mo? Wala akong ibang kasama dito. Sige na't kumain ka na at lalamig na ang tinolang manok. Wika ng matanda. Matapos kumain, hindi na napigilan ng binata ang magtanong sa matanda. Manong, saan ang galing yung pagkain kanina? Tsaka sino ang naghanda nun? Tanong ni Roel. Sige na nga. Magpapaliwanag na ako. Para ka na kasing masisiraan ng bait eh. Tugon ng matanda. Sabay tawa ng malakas. Ngunit ang katotohanan, malapit na talagang masiraan ng ulo si Roel dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ruel, makinig kang mabuti bata. Ako ay isang ermitanyo. Itong bahay na ito ay isang uri ng sanktuaryo para sa mga elemento. Sa makatuwid, may sariling buhay ang tahanang ito. At bilang tagapangalaga ng isang makapangyarihang mutya, pinagsisilbihan ako ng mga elemento. Sila ang gumagawa ng mga gawaing bahay, maging sa pagluluto. Saan ka mo nanggaling yung pagkain kanina? Aba dito lang din sa paligid. Mauunawaan mo ang lahat pag nagtagal ka pa dito. Pero ikaw, ano bang dahilan mo? Bakit ka sumama sa akin? Pagpapaliwanag ng matanda. Sa totoo lang po, hindi ko din alam Manong eh. Pero para kasing may nagsasabi sa akin na sumama ako sa inyo. Tugon ni Roel. Kaagad namang natawa ang matanda. Sinabihan siya nitong matulog na dahil lumalalim na ang gabi. Pagpasok ng binata sa silid na binigay sa kanya ni Mang Arturo, medyo natakot pa ito. Sa kadahilan ng baka biglang may humila sa paa habang natutulog. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dahil napakapayapa ng pagpapahinga niya at sa buong buhay niya. Noon pa lamang nakadama ng ganong uri ng pagkapanatag. Kinabukasan, kaagad itong niyaya ng matanda na mag-ikot sa paligid. Dito nakita ni Roel ang mga bagay na ni sa pangarap hindi niya akalaing makikita. Makalipas ang ilang linggong pananatili, tinanong siya ng matanda kung handa na ba itong harapin ang tadhana. Ruel, nais kong malaman mula sa'yo. Nakahanda ka na bang maging kahalili ko? Dahil ang totoo, sa ayaw at gusto mo,
magaganap ang lahat. Isipin mo ang mga bagay na maaaring magawa mo. Wika ni Mang Arturo. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang napaluhod ang matanda. Dali-dali naman siyang nilapitan ng binata. Manong, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ng binata. Hindi na ako magtatagal pa, Rowel. Dumating na ang aking takdang oras. Dahil ikaw ang napili ng bagwis na mga laga sa kanya. Inihahabiling ko na sa iyo ang lahat. Tandaan mo, iho. Ito ang iyong tadhana. Isang katungkulan mula sa Diyos Ama. Eto, kunin mo ang bagwis. Wika ng matanda. Sabay abot ng gamit kay Ruel. Nang hawakan ito ng binata, bigla siyang napunta sa isang hindi pamilyar na lugar. Napakadilim ng kapaligiran. Naramdaman niya na tila nakalutang siya sa kawalan. At habang naroroon, may narinig itong banayad na tinig ng isang lalaki. Nandito ka na pala. Ngayon masdan mo ang magaganap sa hinaharap. Wika ng lalaki. Hinanap ni Ruel ang pinagmumula ng boses. Pero wala itong makitang ibang tao. Nagulat siya dahil bigla na lang nagliwanag ang paligid. Nakita niya ang isang nakakapangilabot na pangitain. Ang mga sumusunod ay base mismo sa salaysay ni Ruel. Sa kalangitan, nakita niyang nagbukas ang isang ginintoang tarangkahan. Lumabas ang 7 anghel na may hawak na 7 trompeta. At sa utos ng isang napakalaking tinig, isa-isang hinipa ng mga anghel ang kanilang dala. Sa bawat pag-ihip, may bahagi na mundong nawawasak. Nagiging pula ang katubigan. Natutuyo ang kalupaan at namamatay ang karamihan sa mga buhay na nilalang. At ang mga pinili ng Diyos, nagsipag-akyatan sa kalangitan sakay ng kanilang karwaheng gawa sa apoy. Kasabay nito ay ang malakas na dagundong ng isang boses na nagsasabing, "Naganap na ang aking kalooban." Matapos ang pangitaing yon, bumalik si Ruel sa realidad. Alam niya sa sarili na ang nakita ay nakasulat sa banal na kasulatan. Alam din niyang magaganap ito dahil siya mismo ay nasaksihan ang mga kaganapang nakasaad sa propesiya. Napangiti si Mang Arturo sa binata at sinabing, Ruel, isa ka sa mga pinili ng Diyos. Pangalagaan mo ang mundong ito. Isagawa mo ang iyong tungkulin at maging isa kang tapat na lingkod na kailanman hindi maghihintay ng anumang kapalit. Kailangan ko nang umalis, iho. Tapos na ang misyon ko. Wika ng matanda. At sa mismong bisig ni Ruel, pumanaw ang matandang ermitanyo. Matapos ang kaganapang yon, inilibing ng binata ang katawan ni Mang Arturo sa mismong likuran ng tahanan nito. Nilisan ni Ruel ang kubo ng matanda sa gitna ng gubat. Piniling buwaba sa kapatagan. Tuluyan na din itong nagbitiw sa pagkasundalo at tinupad ang kanyang tadhana. Ito ay maging tagapangalaga ng bagwis ng buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig.
na itago na lang natin sa pangalang Mang Andoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Araw ng Sabado, pasado 2:00 ng hapon. Naghahanda na si Mang Andoy para sa pag-alis. Siniguro niyang nasa daladalang bag ang mga pangunahing gamit. Kamangyan, uling, lana na gawa sa niyog, biyak na bao, at ang kanyang pangmalakasang mutya. Ang mutya ng bulaklak ng tanlad o mas kilala bilang mutya ng salay. Noon pa man, ito na ang kanyang ginagamit sa orasyon sa pagtataboy ng masasamang elemento sa mga bagong patayong bahay. Karamihan sa bayan niya at karatig lungsod. Orasyon ng albularyo ang nais kesa blessing ng simbahan. Ayon sa kanila, mas mabisa ang orasyon ng albularyo kumpara sa blessing ng pari. Makailang ulit na niyang sinabihan ng mga taong lumalapit na unahin muna ang simbahan. Pero ayaw nila. Kaya naman wala na siyang magagawa kundi pagbigyan. Hindi na rin siya tutol. Dahil ang orasyon niya ay hindi nalalayo sa pamamaraan at layo ng simbahan. Parehong nagtataboy ng masasamang espiritu. Parehong gustong mapabuti ang kalagayan ng mga taong titira sa bagong bahay. Sa kabilang lungsod ang punta ni Mang Andoy. Medyo masukal ang patutunguhan. Dahil nalalagay sa liblib na pook ang tahanan ng nangangailangan ng serbisyo. Mahigit 1 oras at kalahati rin ang naging biyahe. Dahil sa mahirap ang daan papasok sa mismong lugar. Pagkababa ng motorsiklong binayaran para maihatid siya roon. Isang malalim na buntong hininga ang nahugot. Napailing pa dahil sa pagbungad ng napakaliblib na paligid. Mas marami at malawak pa ang kakahuyan kesa sa mga bahay na mabibilang lang sa daliri. Nang makita siya ni Mang Lando, ang tumawag sa kanya, kagad itong dinala sa tahanan. Pasensya ka na paring Andoy. Ito kasing panganay ko Nakapag-asawa na tapos nagpatayo ng bahay. Hindi naman pwedeng dediretso sa pagdira. Baka malasin Wika ni Mang Lando. Iyon din naman ang tama Nasa na ba yung bahay na oorasyonan ko? Tanong ni Mang Andoy. Naroon sa kabilang sityo. Dumito ka muna sa bahay ko. Magkape muna tayo. Tugon ni Mang Lando. Walang reklamong sumunod si Mang Andoy kay Mang Lando. Habang naghihintay ito sa mesa, nilibot niya ng tingin ang kabuuan ng bahay. Maayos naman ang pagpapatayo. Pulido ang mga kahoy na ginamit at nasa maayos na posisyon. Yun nga lang napansin niya na parang may mali. May nararamdaman itong masamang hangin. Hindi na muna yon sinabi kay Mang Lando. Hinintay niya na matapos ang pagkakape bago pag-usapan. Kailan ba naitayo itong bahay mo? Maganda ang posisyon. Maayos ang pagkakatayo. Pagaganda rin ang materyales lalo na ang kahoy. Pero may masamang hangin. Wika ni Mang Andoy. Paring Andoy, ang totoo niyan, naorasyonan itong bahay ko pero yung albularyo na nakuha, parang nagpapanggap lang para sa pera. Makalipas kasi ang ilang taon, sunod-sunod na nagkasakit ang asawa at 2 kong anak na babae. Hanggang sa isa-isa nang namatay. Mabuti ang panganay kong lalaki at ako. Buhay pa hanggang ngayon.
Tugon ni Mang Lando. O siya, pagkatapos ng bahay ng anak mo, isusunod natin itong sa inyo para payapa ang pamumuhay. Muling wika ni Mang Andoy. Mag-aalas 6 pa lang kaya lumakad na sila papunta sa tahanan ng anak ni Mang Lando. 15 minuto lang ang paglakad. Pagkarating sa lugar, naramdaman kagad ni Mang Andoy ang negatibong enerhiyang nakapalibot sa bahay. Maging sa bakuran at sa likod, nakahanda na ang pares ng Bisayang manok. Babae at lalaki pati ang itlog. Nang sumakto ang alas 6, sinimulan na niya ang orasyon. Gamit ang dalang biyak na bao, nilagyan niya ito ng uling na pinaibabawan ng kamangyan. 3 beses na pinataka ng lana ng niyog at 1 dakot ng mutya ng salay. Pagkatapos ay sinindihan upang magkausok. Nang umusok na, pumwesto si Mang Andoy sa harapan ng bahay. Saka sinimulang bigkasin ang Latin na orasyon. Binibigkas niya ito habang naglilibot sa kabuuan ng bahay. Matapos ang unang ikot, ginilitan niya ang leeg ng mga Bisayang manok. Kinuha ang dugo at binaon sa bawat haligi ng bahay. Pagkatapos bumalik siya sa paglibot bitbit ang biyak na bao na umuusok. Itinuloy niya ang orasyon hanggang sa matapos. Kahit tapos na ang isinagawang orasyon, hindi pa rin maiwasan ni Mang Andoy na magmasid sa paligid. Wala na yung masamang hangin at negatibong enerhiyang pumapalibot sa bahay kanina. Pero meron pa ring banta sa paligid. Marami siyang napapansing engkanto sa naglalakihang puno. Nakatingin pa sa kanya ang iilan. Paring Andoy, luto na ang manok. Anong gagawin dito? Tanong ni Mang Lando. Pumasok si Mang Andoy sa tahanan upang isagawa ang huling dasal. Binitbit niya ang bilao na pinaglalagyan ng nilagang manok, itlog, at merong kanin sa tabi. Sinalina na rin niya ng lambanog ang baso na kukumpleto rito. At saka sinimulan ang dasal. Tumagal lamang ito ng 10 minuto. Pagkatapos ay hinayaan na sa mesa sa loob ng karagdagang 30 minuto. Magsisilbi itong alay. Pagkatapos yon, sila naman ang nagpakabusog dahil pupwede nang kainin matapos ihain. Dahil gabi na, doon na rin sa bahay ni Mang Lando nagpalipas ng gabi si Mang Andoy. At isa pa, oorasyonan pa niya ang bahay nito upang makatulog ng mahimbing sa gabi ng walang masamang elementong umaaligid. Pero pagkahiga pa lang niya, nagsimula na manggulo ang puwersa ng mga engkanto. Paring Lando, nasanay ka na ba talaga sa sitwasyon ng lugar ninyo? Ang lakas ng banta ng mga elemento ah. Wika ni Mang Andoy. Gano'n na nga paring Andoy. Parang naging parte na rin sila ng buhay namin eh. Pero hindi talaga pwedeng makampante. Dahil anumang oras, pwedeng may masamang mangyari. Tugon ni Mang Lando. Ano ba ginagawa nyo para hindi nila kayo gawan ng masama? Muling tanong na matanda. Tabi-tabi po lang. Pero minsan hindi nadadala eh. Pinapatikim talaga yung kasamaan. Tugon ni Mang Lando. Bumangon si Mang Andoy nang hindi na kaya pang pakinggan lang ang banta ng mga engkanto. Nararamdaman niya ang presensya ng mga ito. Merong nasa bintana, pinto, bubong, at iba pang bahagi ng bahay.
Sobrang lakas ng presensya na hindi na kaya pang baliwalain. Dumiretso si Mang Andoy sa pinagsabitan ng bag. Kumuha ito ng biyak na bao, kamangyan, uling at lana. Pinausok niya ito sa katinapat sa bintana ng kwarto kung saan sila natutulog ni Mang Lando. Makalipas ang ilang sandali, nararamdaman niya ang paunti-unting pag-alis ng mga engkanto. Nang tuluyang makaalis, dito lamang siya nakatulog. Kinabukasan, umagang-umaga pa lang ay gumising na si Mang Andoy para maisagawa na ang orasyon. 2 oras ang kanyang pagpipilian. 6:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Katulad ng ginawa niyang pamamaraan sa bahay ng panganay ni Mang Lando, yun din ang ginawa sa bahay nito. Walang perwisyo dahil nagmamay-ari naman ng manukan si Mang Lando. Nakaramihan ay Bisayang manok na talagang ginagamit sa ganitong klaseng gawain ng albularyo. Nang matapos na ang kanyang sadya sa lugar, napagpasyahan ng matanda na umuwi na dahil lalakad pa sa kabilang lungsod para asikasuhin ang pag-oorasyon sa 2 bahay na naghihintay sa kanya. Hindi na ito dumaan sa tahanan. Dumiretso na sa kabilang lungsod para magawa kagad ang trabaho. Nakarating siya roon ng 3:00 ng hapon. Bumungad kaagad ang tagpong hindi na magkamayaw sa pagsisigaw ang isang ina, habang yakap-yakap ang anak na nangingisay. Tumitirik ang mga mata at nagsimula ng mangitim ang balat. Natataranta na ang mga kasama sa tahanan, hindi malaman ang gagawin. Dahil naroon na lang din naman si Mang Andoy, hindi na siya nag-atubiling tumulong. Gamit ang lana ng niyog, pinahid niya ito sa noo. Magkabila ang palad at talampakan ng bata. Pagkatapos ay dinasalan. Paunti-unti namang humuhupa ang kalagayan ng bata at nanghipan na ng 1 beses ni Mang Andoy sa ulo. Tuluyan ang gumaan ng pakiramdam. Dahan-dahan na rin nagkamalay ang batang babae na kagad naman yumakap sa ina at sinabing may gustong kumuha sa kanya. Delikado itong kinatatayuan ng bahay ninyo. May nakatayo bang puno ng baleta rito dati? Malakas ang kapit ng engkanto sa pwestong ito. At hindi pwedeng ganito lang. At dapat maitaboy ang masasamang elemento. Wika ni Mang Andoy. Ano pong dapat gawin namin? Makailang ulit na rin itong nangyari. Tapos ngayon ang pinakamalala. Tanong ng ina ng bata. Kung papayagan niyo ko, pwede kong itaboy ang elementong nandito sa bahay. Maghanda lang kayo ng 1 pares ng Bisayang manok, babae at lalaki. Tapos 1 itlog mula sa Bisaya rin na inahin. Tapos kahit 1 baso ng lambanog at 3 piraso ng sigarilyo, yung kulay puti. Tugon ni Mang Andoy. Para sa kaligtasan, kagad namang pumayag ang ina ng bata, pati ang asawang lalaki. Binilinan sila ni Mang Andoy na ihanda ang mga kakailanganin dahil babalik ito mamayang gabi pagkatapos ng sadya sa kabilang bahay. Dahil naroon lang naman ang nais magpaorasyon sa kanya na talagang sadya niya sa lugar. Nang sumapit ang 6:00, sinimulan na ni Mang Andoy ang paglilibot sa bahay habang nag-uusal ng orasyon sabay pausok. Isa-isa rin niyang nilibingan ng dugo ng manok ang bawat haligi. Dumiretso na ito sa pagsasagawa ng huling dasal
dahil nakahanda na rin naman ang bilaong pinaglagyan ng alay. Nilagang manok, itlog at kanin, at isang tasa ng lambanog. Pagkatapos, hinayaan na niyang pagsaluhan ng miyembro ng pamilyang nakatira sa inolusyon ng bahay ang putahe. O pwede na itong kainin basta tapos na ang oras ng pag-aalay. Hindi naman ito magdudulot ng anumang kasamaan sa katawan. Pagkatapos sa bahay na yon, lumipat na siya sa bahay na mag-ina kanina. Nang tignan niya ang buwan, pwede pang magsagawa ng orasyon kahit lagpas 6:00 na. Nakahanda na rin naman ang mga kinakailangan, kaya wala nang dahilan para ipagpabukas pa. Katulad ng ginawa niya sa kabila, inulit lamang na yon hanggang sa matapos at magawang maitaboy ang elementong umaaligid. Nahirapan pa siya noong una dahil ayaw umalis, pero nagawa naman ng paraan. Nang idagdag niya ang bis at puwersa ng mutya ng salya, sinali na rin niya sa paglibing sa haligi ang isang pakete ng mutya ng salya upang mas tumibay ang proteksyon sa bahay. Pagkatapos nito, nagpaalam na si Mang Andoy at tumiretso sa kabilang sitio upang sadyain ang isang pangbahay na kanyang oorasyonan. Inaasahan na rin na may-ari ang pagdating niya, kaya hindi na nagulat nang ginabi siya. Doon na rin nagpalipas ng gabi dahil hindi na pwede pang ihabol ang pag-oorasyon. Hindi na sasakto sa oras at dikta ng panahon. Dito rin sa bahay na ito nasubok ang kakayahan ni Mang Andoy bilang albularyong tagapagtaboy ng masasamang elemento. Masyadong mapaglaro at tuso ang engkantong umaaligid na pagsapit ng hating gabi ay binubulabog ang lahat. Merong 2 palapag ang tahanan. Sa sala natulog si Mang Andoy, habang nasa itaas na kwarto naman natulog ang pamilya. Napabangon na lamang ang matanda dahil pakiramdam niya ay may humihila sa kinahihigang mahabang upuan. Ramdam pa niya na may pabalik-balik ng lakad sa hagdan. Nang pakiramdaman ito, 3 engkanto ang nagkaisa para mambulabog. Kasunod yon ng isang sigawan sa itaas. Natataranta pa silang buwaba dahil may ibang tao silang kasama sa kwarto. Kumalat din sa hangin ang pag-alingasaw ng kung anong bagay. Basta na lang din nagsibagsakan ang mga gamit na sinasabayan ng kusang paggalaw ng mga bagay-bagay. Kagad nilabas ni Mang Andoy ang mutya ng salay. Walang pasabing inihagis ito sa kinalalagyan ng batang engkanto. Nang matamaan, nagmamadali ito sa pag-alis. Ganon din ang iba. Nakahinga lang ng maluwag na maging tahimik na ang paligid. Bumalik na rin sila sa pagtulog. Pero muli na namang napabangon matapos bumalik na mga batang engkanto. Gustong makipaglaro sa mga nakatira sa bahay. Ang bunsong bata, hindi matigil sa pagturo sa pinakasulok na bahagi ng kwarto. Ayon sa kanya, may batang gustong makipaglaro sa kanya. Nang tanungin kung anong itsura, wala raw itong mukha, pero gustong-gusto siyang makalaro. Kinikilabutan na ang lahat, lalo na nang may mga aninong rumerehistro sa bintana at kortina. Nang hawiin naman yon, wala namang kahit sino sa labas. Yung alagang tuta, hindi na rin matigil sa pagtahol. Dahil sa banta ng mga engkanto, napilitan si Mang Andoy na isagawa na lamang ang pag-oorasyon. Kahit 10 oras na at wala sa tamang takda. Kagad itong naghanda ng mga gamit.
habang inaasikaso naman ng pamilya ang pagluto ng alay. Habang naglilibot sa buong bahay si Mang Andoy, damang-dama niya ang pagsunod ng mga batang engkanto. Tinangkapang patayin ang usok sa bitbit niyang bao. Napansin naman niya ang pagtama ng bisa ng usok na gawa ng kamangyan, uling, lana at ng mutya ng salay. Pero sadyang matigas ang mga engkanto at gustong makipaglaro. Itinuloy ni Mang Andoy ang pag-oorasyon. Nang nasa parteng lilibingan na niya ng dugo ng manok ang bawat haligi, aksidenteng natapon ang laman ng baso dahil may engkantong tumabig. Nang maperwisyo na siya at hindi na makapagtimpi, ang pakete ng mutya ng salay na nasa bulsa ay sinaboy sa mga nilalang. Nang matamaan ang mga ito ay kagading nawala. Ipinagpatuloy na rin niya ang pag-oorasyon hanggang sa tuluyang matapos. At dahil wala sa tamang takda ang pag-oorasyon ng bahay, nagsagawa ito ng mahabang dasal upang mapagtibay ang bisa't proteksyon ng orasyon. Bawat haligi ay nilibingan ng mutya ng salay, kaya kampante si Mang Andoy na sasakto lang din ang ginawang orasyon. Pagkatapos, hindi na nagparamdam muli ang mga batang engkanto hanggang sa sumikat na ang araw. Hinintay niya muna na sumapit ang hapon para makiramdam sa paligid kung talagang uubra na ang kanyang orasyon. Nang wala nang anong banta ng engkanto, umalis na ito sa lugar at umuwi. Pagkarating ng bahay, hindi na siya nagkaroon ng oras para makapagpahinga. Dahil papauwi pa lamang ay may nag-aabang na. Si Aling Linda. Inaasahan na rin ni Mang Andoy ang pakay nito. Dahil wala namang ibang sadya ang dumarayo sa kanyang bahay. Pasensya na sa istorbo, Mang Andoy. Pero kailangan ko talaga ang tulong mo. Wika ni Aling Linda. Kakatapos ko lang orasyonan yung bahay mo noong nakaraang buwan na. Hindi ba umubra ang bisa? Tanong ni Mang Andoy. Hindi naman sa bahay, Mang Andoy, kundi sa bahay ng anak ko sa probinsya. Ilang ulit na silang nagkasakit ng pamilya niya. Nang tanungin ko kung naorasyonan na ba, hindi pa raw. Baka naman pwedeng magpasuyo. Tugon ni Aling Linda. Pumayag si Mang Andoy. Dahil para saan pa ang kanyang pagiging albularyo kung hindi ito tutulong. Bago sumama, pumasok muna ng bahay para makakuha ng karagdagang kagamitan. Sa sunod-sunod na pag-oorasyon ng mga bahay sa kabilang baryo, hindi na sasapat ang natira, lalo na ang mutya ng salay. Nakalahating pakete na lamang ang natira. Matapos makakuha ng dagdag gamit, sumama na si Mang Andoy kay Aling Linda. Pagkarating sa nasabing probinsya, hindi maiwasang kilabutan si Mang Andoy. Lalo na sa kinatitirikan ng bahay ng anak ni Aling Linda. Naaktuhan pa niya ang engkanto na nagtatangkang manggulo, pero dahil nakita siya, hindi ito natuloy. Kung liblib ang kinalalagyan ng mga bahay na nauna niyang inorasyonan, ang lugar na ito ay mas liblib pa. Masyadong masukal ang daan na tao lamang ang nakakaraan. Wala pang kuryente at mahirap gumala-gala sa paligid. Gawa na matinding banta ng mga engkanto. Ang lupain po na ito ay pagmamayari ng asawa ko. Dito na rin kasi sa lugar binalak namin na magkapamilya eh. Hindi rin naman namin inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Wika ng anak ni Aling Linda. Hindi bale.
Gawa natin yan ng paraan. Pakihanda na lang ang mga gamit lalo na ang alay. Para dire-diretso na pag-oorasyon mamayang alas 6. Wika ni Mang Andoy. At dahil hindi pa nakahanda ang pamilya, tumayo sila sa mismong bayan para makabili ng mga Bisayang manok. Sinamahan na rin ito ni Mang Andoy. Swerte naman dahil pagdating ng tindahan ay meron pang nabili. Habang papauwi, pagdaan sa makipot na daan sa pagitan ng naglalakihang mga puno, ramdam na ramdam ni Mang Andoy ang presensya ng mga engkanto. Sobrang lakas na nahirapan siyang magpigil na mabunot ang mutya ng salay para kalabanin ang mga ito. Hinahamon siya pero minabuti niyang magpigil at magtimpe. Dahil kung padalos-dalos, baka mapahamak lang ang lahat. Nang bandang alas 5 na, sinimulan na nila ang pagkatay ng mga Bisayang manok. Itinabi ni Mang Andoy ang dugo dahil gagamitin sa pag-oorasyon mamaya. Nakahanda na rin ang biyak na bao na naglalaman ng uling, kamangyan, lana at mutya ng salay. Habang naghihintay sa pagpatak ng alas 6, minabuti ni Mang Andoy ang pagmasid-masid sa paligid. Kahit saang puno siya mapapatingin, meron talagang presensya ng engkanto. May nagtatangka pang lumapit sa bahay. Pero dahil nasa bakuran siya, hindi magawa ng mga nilalang dahil sa takot. Pinagpapasalamat niya na ganun. Dahil kapag maglalakas loob ang mga ito, baka mapasabak siya sa mahaba-haba at matinding labanan. Nang sumapit na ang alas 6, sinimulang kagad ni Mang Andoy ang orasyon. Siniguro ng matanda na masasakop ng usok mula sa bitbit na bao ang bawat sulok ng bahay. Inuna niya sa loob, pagkatapos sa labas. Bawat haligi ay nilibingan ng dugo ng Bisayang manok, na sinabayan na rin ng mutya ng salay at kamangyan. Pagkatapos, humarap siya sa kakahuyan kung saan nakaabang ang hindi mabilang-bilang na presensya ng mga engkanto. Nasa kalayuan lang naman ang mga nilalang, pero matindi pa rin ang bantang panganib. Ipinagpatuloy ni Mang Andoy ang orasyong pangtaboy. Inulit-ulit niya hanggang sa paisa-isang umaalis ang mga engkanto. Nang matapos na ang orasyon, wala na itong nararamdaman na banta ng mga engkanto. Pero para makasigurado, pinausukan niya ng kamangyan ang bakuran, likod, maging ang iilang metro mula sa bahay. Binili na rin ni Mang Andoy na papausukan ng kamangyan ang buong bahay at bakuran. Sa susunod na mga araw tuwing alas 6 ng gabi, itutuloy lamang ito hanggang sa maubos ang kamangyan na kanyang ibibigay. Pagkatapos ng bahay na yon, sa wakas, nagkaroon na rin ng pagkakataon si Mang Andoy na makapagpahinga. Nakauwi siya ng tahanan at maghapong natulog dahil sa pagod buhat ng sunod-sunod na lakad. Ngunit hindi inaasahan ni Mang Andoy na may engkantong naglakas loob na sundan siya. Habang nasa mahimbing na pagtulog, bigla itong napabangon matapos mapansin at maramdaman ang mabigat na presensya sa loob ng tahanan. Kaagad niyang tinampot ang mutya ng salay. Saka tinignan ang bawat sulok ng kwarto, kusina at sala. Alam na alam niya kung anong nilalang ang nagpaparamdam. Kaso hindi niya mahanap kung saan nga ba naroroon dahil palipat-lipat ito ng pwesto. Hindi ko alam kung anong sadya mo sa akin.
Pero kung ayaw mo magkapinsala ka, mas mabuting umalis ka na. Minsan lang ako maging mabait sa katulad mong engkanto. Kaya makinig ka na ngayon. Banta ni Mang Andoy. Tinalasan ng matanda ang pakiramdam at paningin. Nang mapansin ang presensya ng engkanto malapit sa pinto, isinaboy niya ang mutya ng salay roon. Naorasyonan na niya ang sariling tahanan. Pero naglakas loob pa rin ang engkantong naririto. Sigurado siyang natamaan ito dahil sa kakaibang ingay na narinig. Mahina lang subalit malakas na sa kanyang pandinig. Akala ni Mang Andoy ay tuluyan na itong aalis. Pero nagpatuloy lang ito sa panggugulo. Nagwala sa loob na naging dahilan ng pagkasira ng iilang gamit. Dahil sa galit ni Mang Andoy, inihanda niya ang lana, bao, kamangyan at mutya ng salay. Sinindihan sa kahinayaang umusok. Mahangin ang mga oras na yon, kaya mabilis na kumalat ang usok sa buong tahanan. Nagmamadali namang nagsagawa ng orasyon si Mang Andoy na pumipigil sa nilalang para makatakas. Ikinulong niya ito sa bahay hanggang sa hindi na magkamayaw sa paghingi ng tawad at pakiusap na pakawalan siya. Ngunit hindi pumayag si Mang Andoy. Inorasyonan niya ang engkanto hanggang sa ito na mismo ang sumuko. Nang maramdaman ang panghihina nito, tuluyan niya itong pinakawalan. Nang mabuksan ang bintana, kaagad na itong umalis at sumuot sa kung saan-saan. Dahil sa nangyari, muling nagsagawa ng orasyong pangtaboy at proteksyon ng bahay si Mang Andoy. Mukhang humihina na ang bisa ng orasyon na una niyang ginawa. Ilang taon na rin ang nakalipas at mukhang kayang baliin ng mga engkanto sa panahon ngayon. Katulad ng ginawa niyang orasyon sa ibang tahanan, yun din ang ginawa sa kanyang bahay. Nagkatay na magkapares na Bisayang mga manok, babae at lalaki, tapos itlog para sa alay. Sa biyak na baon naman, merong uling, kamangyan, lana at iilang tangkay ng mutya ng salay na naghihintay na lamang masindihan upang magkausok. Sinimulan na rin ni Mang Andoy ang orasyon sa bahay at pagkatapos nito, nagpausok na rin siya ng kamangyan sa bakuran. Habang kumakalat ang usok sa hangin, pinagmasda ni Mang Andoy ang paligid. Malinaw na, payapa, at walang anumang banta ng masasamang elemento. Upang mas makasigurado, dinagdagan ng mutya ng salay ni Mang Andoy ang bao upang mas lalong matakot ang mga elementong nagtatangkang manggambala. Buong pakete ang tamang paggamit. Pero minsan kailangang ilabas sa balot upang dumanpi sa mismong katauhan ng kalaban ang bisa't magtanda sa masamang gawain. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.